judicial authority ng domestic court. Kasi para masino mo kung talaga yung sinagpina, yun ang taong yun. Ayun. At kung halimbawa, yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte, hindi mo dadalhin sa Villamoral base. Kaya kailangan nating matest. Opo. Kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung baka sa Pilipinas. Gusto nga eh. Papayag ba tayo sa Ayun, bendable? Oo. Depende kung sino ka. Oo. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Oo. Hindi ko pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun. Doon mo makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. So, purbahan mong baluktutin ngayon. And bukod sa mga nakaraan na madaming kaso na isang pa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatag ang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalo-lalo na yun sa mga paglilipat ng pondo na hindi po ba, Sen? Oo. Paninindigan ng Supreme Court. At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. Tama. 60 billion yata yun. 60 billion. Tsaka PhilHealth. Oo, labag din sa Tapos partner ng PhilHealth. yung PBIC. PDIC, malaki yata yun. Mas malaki pa. At saka yung iba pala mga ahensya ng gobyerno, Sen, na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang Oo. mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila, kumbaga korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So hindi sila pwedeng pakialaman ng basta, huhugutin lang kung may pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa gaan? Kaya nga Pwede mo ba yun? Nasugan natin? Palagay ko, hindi po pwede yun, Oo. di ba? Isusot yan, manggagaling sa National Treasury, Ayun. susukli mo. Oo. Siyempre, hindi ko gusto eh. Oo. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Walang bagong windfall, di ba? Dapat ganun eh. Hinugos din yan sa Land Bank at DBT, may narinig ang mga bankero, sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Di wala, pera yung Maharlika na ito. Nakakisunog eh. Laki nga ng problema na nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa gaan, di parang ang dating nun, nag-overwhelming mo yung tao, di ba? 2 beses mo kinulan eh. Oo, kasi kung Parang mangyayari, kakalimutan na yun. Oo nga. Kukunin na lamang ibang bayan doon sa GAA. Opo. Mali yun. yun. Eh, naitanong ko nga yung tungkol sa Maharlika na yan eh. Opo. Eh, tinanong ko, sa mga 2 taon na nakararaan, saan mo in-invest? Oo. Kumita na ba? Walang report eh. Oo. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, nung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa Land Bank sa DBT. Yun lang yun. Pero wala akong investment po. Ay, nakakita eh. kung doon niya kinita naman, kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka po? Magkano yung sweldo nung CEO? Yung mga opisyal, yes pa, malaki na sweldo na naman yun. Yung CEO, 2 milyon isang buwan. Oo. Oh, 24 years, 24 years. 2 years na eh. Oo, 24 months na po. Oh, 24 million na sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado At doon? kung balikan natin, Oo. yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong ko. Yung isa naman,